pulse, barely has sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Hey guys, this is Area B. Welcome to another podcast. Today we have a special guest who will help us further understand the standard professional practices in the field of architecture. I'm Riza. I'm Jillian. Oh, I'm Jose. I'm Vladimir. I am Jasmine. And today our special guest is Sir Jonathan. Please introduce yourself. Hello, good afternoon. I'm Architect Jonathan, graduated from Technological Institute of the Philippines at year 2011 in BS in Architecture. So, yun lang. Okay po. We'll proceed na po with introduction questions. Okay, These are four set of questions for the intro. Firstly, for how long have you been practicing architecture as your profession, and how's the experience so far naman po? um, since I graduated 2011, nag-start na ako mag-work. Siyempre, as a apprentice first. So, for around 2011 to 2023, around 12 years. 12 years na ako. And then, as a practitioner and as a professional, I got my license from around since 2019. So, as a practitioner, 12 years. As a license, 5 years. 5 years, 4 years. Sorry. And then, in experience, nakaka pagod at the same time challenging kasi our course, so medyo interesting talaga siya, and madami kang makikilala in field, in in other area of your work. So parang ano lang siya, challenge ka dahil marami kang magiging knowledge pag once na lumabas ka sa school. So talagang magiging competitive ka with others. Thank So you po. yun. Are you currently employed in a company or working as a freelance? Yes, I am currently employed in a company. I'm a um for around 7 years in my past company. So kailipat ko lang. And then ngayon, so mag-ano pa lang ako. 6 to 8 6 to 8 months dito sa bago kong company. So, pero at the same time, freelancer din ako. So, I'm doing some sidelines like designing. So, yun. Per sa company niyo po, what is your current job position or yung service na pinaprovide niyo po sa company? Um, as of now, I'm an designer. So, as an architect, so I'm practicing my course na nagdi-design ako ng residential, pero mostly industrial like warehouse. Commercial, nagdi-design din ako. So, mostly naman sa commercial is yung mga stalls, yung mga food kiosk, so bakeries, ano pa ba? So, commercial, model units, residential, condo units. So, yun. And then, pero dito sa current work ko, I'm an architect and then I design warehouses, majority. Meron po ba kayong mga difficulties in understanding or applying the SPP sa work niyo po?
which are the Honest, standards of professional practice. I sorry. yes. Okay, go. It's okay. Um, Honestly, in understanding SPPs, madali lang naman siya intindihin, actually. Pero, once pa nag-graduate ka. So, parang, okay. So, ito ang standard natin. Standard professional practice. So, when you're studying, mas matututunan mo siya. Pero pag once na in a real field ka na, mas matututunan mo siya lalo. Kumbaga, ito yung mga na-experience ko. So, ito yung mga dapat na ipapa-implement ko pagdating sa standard professional practice. In difficulties of understanding, wala. Pero in applying, meron. Kasi some of the, well, in example na lang is, compensations. Diba? So, based on the SPPs, we have a standard rates for the compensation of the architects and the designers. For example, the residential, you have the 10%, di ba? So yun, ano siya, dapat implemented, total project cost. Pero, minsan in real life, some of our clients na nagpapagawa is in a limited budget. So, hindi mo pwedeng mapatupad or ma-implement or ma-apply basta-basta yung SPP mo na kung ang yung mismong client na ang mismong nag-aano, parang ano ba, parang mas hindi niya kayang gawin or hindi niya kayang i-apply sa pagiging sa pagiging architecture mo yung 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 fee niya, yung fee mo, yung compensation mo. So, yun. Yun lang naman. Applying mahirap, pero yung understanding, not totally. Anyways, if you have kung mga question kayo mas maganda kasi tayo palitan tayo ng tanong. Mag-start na po tayo sa SPP 202 sa regular design services. Mhm. How do you approach clients who have disagreements with contracts? Like what I said. Kasi, for example, one of the reasons with the disagreements of the contract is what? About the financials. Kumbaga, you cannot impose all that designs na syempre with the considerations of the client. So, limbawa, meron kang ganito na meron kang gusto, pero syempre, hindi papayag yon sa client. Kumbaga, meron naman gusto yung client na which is hindi rin naman kayo magkakasundo. So, nagkakaroon talaga ng disagreement sa contract. So, pag gano'n na nangyari, kailangan nyo magkasundo. Kailangan nyo mag-negotiate. So, meet kayo halfway. So, sige ma'am, ganito gawin natin. So, pagdating sa regular design services ka, kasi nandun yung nag-i-implement yung yung expertise mo as a designer. So, ipapa-implement mo sa kanya kung, sige ma'am, ganito, mag-adjust tayo. So, may design ako, ito ang budget mo. Ito, pag pumasok to sa budget mo, ito na lang i-implement natin. So, that time na nagdi-disagree kayo, dapat mag-negotiate kayo kung ano yung hindi nyo na pagkakaintindihan or disagreement. Sir, paano po kayo nagdi-deal sa mga kliyente? Like, namamahalan po sila sa fees nyo or gusto po ng discount? Ganun po. Actually, lahat naman hindi siya may iwasan. Unang-una, syempre, if your client is on a budget, so ang mangyayari nga doon, you need to adjust. Sige ma'am, ganito. Pag once na ganito lang ang budget, no, ganito lang i-impose mo dapat na
design or kumbaga, you have your own interpretation na dapat kung ano ang gusto niya, yun ang gagawin mo, pero at the same time, naka-budget. 'Di ba? So, hindi kasi pwede basta-basta mag-design na, ay, ang ganda nga, sobrang ganda, state of the art, pero client mo, budget. 'Di ba? So, doon pa lang, sa una pa lang, aalamin mo na kung ano yung mismong state ng usapan nyo. Meron bang client, sir, na kapag hindi nasunod yung design nyo, parang hindi na nila tinutuloy or parang umalis na sila? Ganun. Ang dami. Ang dami. Ano yan? Tawag doon eh. Syempre, hindi kayo meron talagang senaryo na hindi kayo magkakasundo. Well, at that time, kaya nga mas maganda sa una pa lang, magkaroon na kayo ng ng, ano ba, connections. Kumbaga kung sa una pa lang, hindi na kayo magkakasundo, mas mabuti pa na i-impose mo na lang sa kanya yung mga gusto mo. For my sorry for my interpretation, for my approach, okay? I'm not saying that all of the design or all of the architects are same approach. But para sa akin kasi, kung sa una pa lang na meeting nyo, di na kayo magkasundo, and then in-implement agad niya ang budget. In-implement agad niya ganito gusto ko design. Pero yung budget, kasi main reason talaga is budget. Based yan sa actual practice natin. Kumbaga, pag ganun palang usapan, okay, alam ko na yan. Alam ko na to. Alam ko na yung kalalabasan nito. So, talagang maraming ganong senaryo. So, nasa sayo na yun kung i-go mo or make some another move. Ganun lang siya. Okay. Okay po. Second question po. Have you encountered civil liabilities? Ano po yung approach nyo once naka-encounter po kayo ng ganon? And naapektuhan po ba yung method of compensation? Civil liabilities, wala. Wala pa naman. Okay. So, as long as not architect, as long as you're a designer and you're following the rules, building codes, and at the same time, alam mo kung ano yung do's and don'ts, you have no liabilities for that. Okay. Okay, question? May question? Wala. Okay. So, after nun, kung magkakaroon ka dapat ng approach, kung magkakaroon ka dapat ng kung pagdating sa regular services na yung mga ganun, hindi mo na dapat siyang itutuloy. Kumbaga, yung liabilities mo, alam mo na dapat kung ano yung liabilities mo. Okay? So, and then, did it affect your method of compensation? Malamang, meron yan. Meron ka magkakaroon na effect sa compensation niya. So, yun. Sir, nagkaroon po ba ng time na like kayo po yung nag-abono or nabawasan po yung percentage na dapat po nasa fee nyo dahil sa civil liability? Hindi pa naman. Pero mostly yung nag-aabono, nagkaroon ng civil liabilities, wala. Pero yung may nag-aabono, meron. Siyempre. Una talaga, pag halimbawa, hindi ako, pero sa mga nakilala ko, kasi ako, hindi pa naman ako, hindi pa naman makapag-abono. Pero sa mga kilala ko na contractors, and then the designers, so kailangan talaga mag-abono ka na, kasi hindi mo naman pwedeng, may scenario talaga na lalabas na yung pag-aabono. Pero dapat, kasama yun sa budget eh. Kaya nga may contingency ka pagdating sa project cost. So, hindi maiwasan yun. May mga times talaga na darating yun. Okay. Ano po sa tingin niyo yung most advisable na method of compensation? Actually, the percentage, mahirap eh. Siguro method of compensation, yung agreement, the same time, yung ginastos mo, and kasi para sa akin the percentage itself is mahirap i-implement.
Pero kung nasa usapan nyo na lang yan ng client, sige ma'am, ganito. Ito yung ginastos ko. Ito yung gagastusin ko. Para sa akin, mas effective yun. Mas effective yung method of compensation na ganun. Okay po. Third question po, how do you approach a contractor who has failed to carry out the construction work in accordance with the contract documents? So, ang question mo is parang Yung contractor po, nag-fail po siya mag-abide sa hindi contract niya nasunod documents. yung mga Opo. contract documents like the plan. Contract documents mo like plans. Tama? And then the estimates or basta contract documents. Okay? Tama ba? Opo. Okay. Una-una, in a real life situation, ang contract, kailangan talaga sundin. Pero, may mga changes kasi pagdating sa actual, sa site. Kaya tayo nagkakaroon minsan ng mga job orders, ng mga punch list, ng mga as-built. So, doon natin malalaman. Kasi kung based sa contract documents is wala doon but may nabago. Okay? So, pag ganoon, una-una, gagawin mo muna dapat siya ng compliance report. Do-document ka. Papaliwanagan mo na ano nangyari. Pati hindi nasunod yung contract documents na which is dapat nasunod. So, kailangan bibigyan mo muna ng report siya. Kumbaga, pag-reportin mo, bakit hindi nasunod? 'Di ba? Pag once naman na reasonable siya and at the same time kaya mag-catch up ng problema. Pero the end of the day, hindi pa rin nasunod yung contract documents mo. So kailangan may report pa rin ikaw na matatanggap sa kanya. Okay? Na-experience mo na ba yun, sir? May compliance na meron pero hindi naman siya ganun kalalaki. Yung mga tipong ang malaki yung it will affect totally your project. Actually, I have one project. Meron akong dinesign. We have a one project na alam mo yung building itself. Like for example, ito yung building. Andito yung facade. I'm focusing on floor plan for example. I have a plan yan. Okay? Ito yung front elevation. Okay? Alam mo nangyari sa site? Nag-mirror. Imbis na ganito ang nangyari, nagganon. Ang laki ng changes. So talagang all of Parang the yung site development, orientations. ang laki ng variations niya. So yun isang malaking changes yun na pag hindi nasunod sa kontrata, dapat may compliance report ka. So ganun dapat Sir, yung mga saan po nilalapat yung compliance report? sa mismong designer and then sa mismong owner. Kasi kailangan meron dong depende kasi yun halimbawa pag malaki ang company mo, meron kang consultant or project manager. Okay na, which is matatakel natin dyan. Merong project manager, construction manager na nasa site. And then, sa Tagalan, nagulat na nga lang din kami na yung building is nag-mirror. So, dapat medyo malaking yan. Pero, in a later part, na-adjust naman. So, wala naman nang masyadong nangyari. So, kung may pagbabago, syempre, na yun financial na yun. So, wala akong masyadong alam dun. So proceed na po tayo, sir, sa SPP 203, which is the Specialized Architectural Services. Okay. Ito po yung first question ko. How do you work with other professionals such as engineers, interior designers, or contractors for specialized projects? Well, coordination. Una-una, ang specialized kasi, more on pumapasok yan
yung mga maliliit na specialized contractors or specialized architects, for example, services. Like for example, yung mga architectural interiors, acoustic designs, building system. Unang-una, sino bang unang gagawa dyan? Siyempre, is yung mga ibang professionals. Which is, pagpasok dapat nila, dapat fully turnover na yung kung ano yung natapos ng unang gumawa. Then, dapat, pag once na papasok sila, dapat may coordination ka with the specific person or professional bago sila pumasok. Example, landscape. Landscape is a parang post-construction. So, after nun, di ka lang pwede basta-basta gumawa ng mga landscape na mga habang gumagawa pang civil works, structural works. So, after na yon. So, after na siya ng construction. So, nandun na siya papasok yung coordination mo. Pag naman sa okay naman ang lahat, that's the time, pwede ka na pumasok. Parang communication is the key po, sir, no? Yes, kasi lagi naman ganyan eh. Unang-una, pag nasa site ka, lagi kayo dapat may communication, may coordination. Pag once kayo nasa site ka, hindi kayo dapat iba-ibang tao. Yung magkakaaway, like for example, yung engineer, architect magkaaway. No, it's not like that. Pag nasa site kayo, dapat isang team kayo. Unang-una, pag once na nasa site kayo, dapat may communication kayo, dapat may alam nyo kung sino ang unang papasok, alam nyo dapat kung sino unang gagawa. Alam nyo rin kung sino dapat ang masusunod muna. So, nandun yung tinatawag nating coordination and communication. So, respect lang naman. So, respect lang. Kung halimbawa, may pinapagawa si project manager. Nasaan yung mga contractors mo? Sir, ganito. That's the time. Kung magkakaroon ng conflict sa ibang professionals. Like for example, si structural, si civil, yung mga pipes niya hindi pa naka-roughing ins. When you say roughing ins, yung pagpasok ng mga tubo doon sa mga concrete slab or pagpasok ng mga sleeve niya doon, yun pag-roughing ins. So, hindi nakalimutan. So, magkakaroon ng coordination or communication about doon. So, dapat, that's the time, pag nasa site kayo, hindi kayo dapat iba-ibang tao. Okay, so communication lang. Sir, question po. May experience na po ba kayo na nagulangan po kayo sa work? Like, paano Nagulangan po. nagulangan? Ano po, meron po kayo katrabaho na pinapasa lang po sa inyo yung work niya. May ganun eh. Or, May ganun naman talaga. May ganun. Actually, alam mo, sa field natin, una-una, pag fresh grad ka, ganito. Pag fresh grad ka, hindi ka pwedeng humindi. Diba? Yan ang masasabi ko. Hindi ka pwedeng humindi. Like for example, punta ka nga sa ganito. Punta ka sa ganyan. Tapos, ikaw gumawa ng ganito. Ikaw gumawa ng ganyan. Fresh grad ka. Ano sabihin sa'yo? Maangal ka na agad. Diba? Fresh grad ka pa lang. Diba? Ang point ko doon is accept mo lang na kung magulangan ka, siguro in a word na magulang. Siguro may term na magulang, pero ang advantage mo na lang siguro doon, accept mo para magkaroon ka ng knowledge. 'Di ba? Gawin mo siya as a positive way, not as a negative way. Kasi pag sinabi mong gulang, masakit. Nagugulangan ka, nadadaya ka pagdating sa trabaho. Pero ang advantage naman nun, alam mo. Alam mo kung ano yung ginagawa niya. Sir, alam ko na yung ginagawa niya eh. O yun naman pala 'di ba? So, ang advantage mo, pag wala siya, di ba? Baka sabi, kaya mo naman pala lahat. Pero not all the time. Wag kang papakitaglas all the time. So, yun lang yun. So, ang advantage lang nun, na pag ganoon is, alam mo yung ginagawa niya. So, kung may gulang, hindi mawawala yun. Natural sa trabaho natin yun. Kahit sa ang field, kahit hindi architecture, may gulang. So, yun lang yun. sir, may advice po kayo just in case na, ayun po, may manggulang sa amin. Ganun po. Yun yung sasabi ko sa inyo. Depende sa gulang eh. Or yun na nga, depende sa approach. So halimbawa, kung para sa inyo, ikaka-develop or ikaka-growth ng character nyo, then go for it. Walang problema yan.
Kung sa tingin nyo na, nagugulangan na ako sa trabaho, ba't ako gagawa nito? Hindi ko naman to trabaho. Well, and honestly, pag nasa site ka, or pag nasa trabaho ka na, you need to be flexible. Hindi ka pwede umangal na umangal. Kasi, trabaho yan. Okay? Pero kung sinasabi mo na paano, siguro ano na lang, sa mga unang taon, accept. Sa mga first, second year. Pero pagdating ng third year, fourth year, sa susunod na taon, sabi mo mas maging mautak ka na lang. Yun nga sinasabi ko sa'yo, maganda mag-accept, pero not all the time. Kasi, parang tawag doon, sinasamantala ka na. Tama? Tama yung term na, oo, ginagawa mo na, which is hindi na dapat. Diba? Kumbaga, alam mo na dapat kung ano yung limit mo. Okay? Okay lang mag-take ng magulangan, pero not all the time na parang nasasamantala ka. Okay? Alam mo dapat kung saan ka magpapagulang at alam mo dapat kung saan ka gusto. Okay? Kasi di ko kayo masasabi kung hanggang saan, kung anong, pero nasa inyo yun eh. Kasi iba-iba tayo ng magiging way of life. Diba? So, yun lang yun. Alam mo Experience na dapat. lang. Yes, experience mo may matututunan. Third question lang po. Since po parang ano din po sa atin yung interior design, na may instances po ba na ikaw po mismo yung gumawa ng interiors? Like, hindi na po kumuha ng mga interior designer. Yes. Yes. Nag-design ako ng model unit. Okay po, sir. Which is work by interior design. Pero pabor sa akin yun. Bakit? Kasi it's my own knowledge. Natuto ako. Diba? So, ang pangit lang doon sa mga interior designer. Kasi alam ko na kung ano yung trabaho nila. Diba? Kumbaga, Yes. at saka ganito lang yan eh. Ano ang difference ng interior design sa architecture? Sige, kaya tanong ko naman kayo. Ano ang difference ng interior design sa architecture? Kumbaga in terms of designing. Kapag interior, parang sa loob lang po talaga ng bahay. Like, Oh, yung okay. yung aesthetic ng ng bahay. Tapos yung sa architect po, outside. And Mas also, Okay. malawak yung scope. Okay, ganito. Ikaw as an architect, for example, Jasmine, ikaw as an architect, hindi ka interior designer, architect ka. Kaya mo mag-design ng loob ng bahay. yes po. Oh, ano Ay, pinagkaiba noon? pwede po, sir. Oh, yun nga, ano mas pinaka-different ng interior design at ng architecture? Parang may, Since mas kaya mo namang gawin. broad po yung mas magagawa ko. Ayun. Kumbaga, mas knowledgeable sila in terms of interior planning. 'Di ba? Pero, in terms of designing, kaya mo din. Kaya kong gumawa ng model unit. Kaya kong mag-design ng interior. Pero not the knowledge of an interior designer. 'Di ba? Magiging maganda rin ang gawa mo. Siyempre, ibang approach ng interior designer, ibang approach ng architecture. Tama? O yun lang yun. So, here's my second question to sir. What is your fee structure for specialized architectural services? Depends. It depends on specializing siguro. At saka scope of project. Kasi kung medyo malaki, siguro may percentage or yung basta it depends eh. Kasi malalaman mo naman yun eh. Kung ang specialization kasi pag mas malaki yung, for example, yung mga ano ba yung specialist ng urban planning, 'di ba? Yan usually talaga malaki yan. So, ang key mo diyan is by percentage na lang so talaga. So, case to case basis. So, yun lang yun. Masasabi ko lang siguro diyan. Next question po.
Have you Mhm. encountered a client that has a word preference that you know as an architect is not preferable? Madalas. Madalas. Um, may ganitong designer, may ganitong client. Kasi alam mo ang client is hindi mo alam kung anong profession niya. It's either layman, it's either ibang profession din like doctor, attorney. Pero she or he has own design that he or she wants. Kumbaga, um, for you as an architect, you need to translate what she or he wants. Okay? So, halimbawa may gusto siya, architect ganto, ganyan, ganyan. 'Di ba? May gusto ko yung bed ko kasing laki ng ganyan, pero yung room niya maliit. Okay? Sige, sige ma'am, ganito. Ganito gawin natin. May bed kayo, malaki. Tapos maliit yung room nyo. Dapat hindi na lang po gawin natin, pagkasayin natin yung area. Gawan tayo ng bunk bed, lagay kayo ng closet sa baba, di ba? So that's the time, pag may na-encounter kayong ganun, walang problema. Accept nyo. Kasi ibig sabihin, nagbibigay sila ng reference nila kung anong gusto nilang mangyari, which is pabor pa sa inyo yun minsan eh. Kasi as a designer, hindi mo naiisipin pa kung ano yung buong design ng bahay mo. May idea na siya, which is i-translate mo na lang, i-interpret mo na lang based sa skills mo. Okay? Paano po sir pag pangit po talaga yung idea niya? Okay. There's no such thing na pangit eh. Masabi na nating hindi siya applicable. Okay. Hindi siya applicable na parang hindi pwede doon sa area or sa gusto niya. Tama. Okay. So, ipapaliwanag mo kay ma'am, kay sir. Ma'am, kasi ganito po yan. Na yung gusto nyo, pwedeng magkaroon ng cost implication pagdating doon sa site or pagdating doon sa magiging drawing. Pwede po natin i-apply yan, ma'am. Pwede po. Kaso ma'am, ang mangyayari po niyan, maapektuhan po yung ibang design natin. May concept po tayo. Yung concept po natin, pag once na in-apply po natin yan, magkakaroon po tayo ng changes. Maapektuhan po lahat. So, ang mangyayari lang doon, magkakaroon ng malaking changes yung drawing. Ang magandang ang the best way mo lang talaga diyan is paliwanag mo the way na parang professional ka. Alam mo yung pinapaliwanag mo. Being as an architect, apply mo siya. Paliwanagan, be as an architect na kumbaga yung term mo, kaya niyang intindihin, kaya mo siyang ipaliwanag. Parang Sir, binibigyan ko lang sir ng options no yung client. Yes, oo. May option siya. May option din siya, pero kung sa tingin mo na hindi siya applicable, paano mo? Ipaliwanag mo na lang mabuti na ganun yung pwedeng maging mangyari. Sir, nagkaroon na po ba kayo ng Chinese client? Ay, boss, Required po. Yung ano po, yung bahay niya po is required sa Feng Shui na standards po. Tapos, nahirapan po kayong i-apply yun sa design. most of the time, kasi ang boss ko, Chinese. Tapos may mga client ako na sa condo, Chinese din. So, bawal sa kanila yung tapatang door. Oh. So, syempre, tapos yung stair, bawal nakatapat yung door. Tapos, sa ibang floor, yung bed nila, hindi pwedeng nakatutok sa range or sa cooktop. So, bawal yon. And then, meron pa ako na-encounter na yung orientation ng water closet, hindi pwedeng nakatapat sa north. So, pag ganoon, sino masusunod? Client. Client. Okay?
As long as na not harmful, as long as na hindi maka-apekto sa design mo, follow it. Okay? Kumbaga, halimbawa, hindi ko sinasabi na mali sila, pero minsan kasi hindi na talaga maganda tignan. Pero para sa akin, sino bang mas masasatisfied? Sino ba ang pinapaano ko magustuhan niya? Yung client. Alam mo na 'yon, alam mo na alam mo yung kung ano mas prefer. Pero mas gusto kasi ito ng client. So, apply mo yung gusto nila at the same time, dapat maganda rin yung pagkaka-apply mo. Gets mo? Halimbawa, yung pinto, ayaw na magkatapat. 'Di ba? Ayaw ng tapatan na ganyan. Kung ang door mo, ayaw mong ganyan, ilihis mo ng ganyan, o ganyan mo. Pero dapat hindi obstruction sa foyer. 'Di ba? Parang ganun lang 'yun. Kumbaga, being as an architect, alam mo yung gusto nila, pero at the same time, hindi siya maka-apekto sa planning mo. Gets? So you need to follow lang some of the kasi minsan naman may mga feng shui na halimbawa 13 steps or oro plata mata, good, bad, may mga ganyan pa yan na may kailangan kang sundin. Pero you need to follow them, you need to obey. Pero halimbawa, papalo mo pa rin yung ano ba standard height ng stair? Riser. Anong standard height ng 200 riser? millimeter. 200. Okay? Based sa National Building Code. Tama? Yes, please. Halimbawa, ano ba ang standard? Ano ba may client na gusto ang ceiling height is 3 meters. Okay? Pero yung beam niya is kasi base sa feng shui, kailangan ng dock nakaganon. So, ang gagawin mo, i-apply mo yung knowledge mo. Okay. Pag ganito, inilipat ko yung bed. 'Di ba? Hindi pwede doon. Pero as long as na applicable. Kung hindi kaya, dyan po, tsaka may paliwanag. Ma'am, kasi po, ganito po ang mangyayari. Pag nilipat po natin to, magkakaroon po tayo ng problema. Diba? So, pag ganun nangyari, mag-uusap ulit kayo ni client. Diba? Hanggat kaya ng pag-adjustment, adjust mo. Pero pag once malaki ang problema na, that's the time, sabihin mo, ma'am, hindi po pwede. Yun lang yun. Next. Next. Okay, so next set of questions naman tayo is about the full-time supervision and construction management services. So meron po ba kayong experience in construction management po, such as coordination and supervision, quality control, cost and time control, and record keeping po? My past company is a construction management. At the same time, design build. Pero construction management siya. So, may handle naman ako, pero not totally 100% na nag-construction management ako. Project coordination, siguro, masasabi ko. Pero yung construction management, no, di ko siya na experience na yung sobrang detail ng pagka-construction management. Kasi at the same time, project architect ako pero with coordination but not as a construction management. Yun. First, so far, have you encountered any problems regarding that po? Dami. Dami din. Una, what is the main problem of construction? Tingin nyo. Materials, sir, siguro. Okay. Kung magkaroon ng problema sa material, ano mangyayari? It will cost Time. delay. Yes, it will cost time delay. Okay. So, unang-una yun ang nagiging problema sa site. Okay. So, pag once ang delay ang nagka-problema, kailangan mo mag-adjust. So, yun ang madalas ko na-encounter nung nagsa-site ako. Pupunta si owner, magkakaroon kami ng meeting na architect, ano nangyari dito? Tapos tatawag ako dun sa project engineer.
Ano ba nangyari dito, sir? Oh, so pagdating ko doon, wala ring masagot sa akin. So, ano sasabihin ko? So, yun lang yun. Kumbaga, na-encounter ko siya. Cause of the delay, materials, manpower, especially. Minsan kasi manpower talaga. Pag once na, ah, pag once na kinukulang ka sa manpower, malaki rin ang percentage na madelay ka. So, yun ang mga one of the reasons pa nagkakaroon ng cost of delay. Manpower, materials. And then, yung natural weather. Kumbaga, di maiwasan, malakas yung ulan, bumagyo, di ba? Magkakaroon ka ng delay ng buhos, di ba? Concrete pouring. So, yun. Moving on to the next question. Okay? Or 205. Sir, may question lang po ako. Mm. Nakapag ano na po ba kayo ng ano? Nakagawa na po kayo ng BOM? BOM, hindi. Hindi ko kasi siya pina-expertise eh. Pero I have an idea. Make a BOM. Standard. Marami kasi scope ang BOM eh. BOM or BOQ. Mas detailed kasi ang BOM. Anong pinagkaiba ng BOM sa BOQ? Sige, kayo naman. Balik ko sa inyo. Back to you. Alam niyo na ba kung ano sabi ng BOM? Bill of materials po. Okay. Ano yung Ano BOQ? yung BOQ? Bill of Quantities. Bill of quantities. Okay. Pag sinabi mo kasi yung Bill of Quantities, it relates to material but does not have price. Okay? Andun siya, para siyang Bill of Materials, pero walang presyo. Para na-quantize lang. Pero when you say BOM, may quantity siya at may presyo. Yan ginagawa ni Radel dito. Dati. So, yan. Okay. So, yun. Sir, Next. that's it for part 1 po.